3 hanggang 5 piso kada botante. Yan lang ang dapat gastusin ng mga senador at partido para sa pangangampanya tuwing eleksyon. Pero bakit may ilang kandidato na bilyong-bilyong piso ang nagagastos? Narito ang Frontline Report ni Edling Gao. Magkano kailangan mong gastusin para maging senador ng bayan? Matagal nang kinilala ng mga eksperto na panahon ng repasuhin ang campaign spending limit sa batas. Sa ngayon kasi, nakatali pa rin yan sa 3 pesos per registered voter lamang para sa kumakandidatong senador hanggang konsehal. 1991 pa yung spending limit na yan, dagdag riyan. Pwedeng gumastos sa mga political parties ng 5 piso para sa bawat registered voter. Sa ngayon po, meron na tayong 68.6 million registered voters. Kaya't ang spending limit para sa mga tumatakbong senador nasa 205 million pesos lamang. At ang mga partido pwedeng gumastos ng 343 million pesos. Pero ito po ang napakahalagang konteksto. Nagsisimula lamang ang kwentahan yan pagpasok ng campaign period o sa February 11, 2025. Sa makatwid, ang lahat ng gastos ng mga umaambisyong maging senador bago pumatak ang February 11 hindi binibilang ng COMELEC. Dati kasi, bawal pa yan. Sa Section 80 ng Omnibus Election Code of 1985, bawal ang pangampanya ng labas sa campaign period. Disqualification agad yan. Pero taong 2007, pinasa ang RA 9369, ang amendment sa Automation Law. Nakasaad kasi sa batas na ito na ang tao ay matuturing lamang na kandidato pag nagsimula na ang campaign period. Taong 2009, nagdesisyon ang Korte Suprema sa Piñera versus COMELEC base sa bagong batas na yan. Sinabi ng hukuman na hindi maituturing na kandidato ang isang tao hanggat wala pa sa campaign period. Magmula noon, wala nang matinong limitasyon sa paggastos ng mga kandidato. At ang sabi ng Korte, kung gusto nating baguhin ang sistema, abay kailangan baguhin ang batas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.